Minsan, parang wala ng buhay. Hindi natin kontrolado kung kailan ito darating. May mga araw na ambon lang, mga simpleng problema. Pero may mga pagkakataon din na bumubuhos ito ng malakas. Dala ang unos, takot, at mga pagsubok na akala nating hindi na natin kakayanin. Habang nakatingin ako sa ulan, na-realize ko na pareho lang pala ang buhay at ang camping. Hindi laging perfect ang panahon. Minsan, maputik ang daan, basa ang gamit, at kailangan mong baguhin ang plano. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang adventure. In today's episode, samahan niyo ako sa isang camping trip. Hindi lang para mag-enjoy at mag-relax. At ng ano mo, Okay, ride mo. Okay, Max. Food and travel. Kakabit ko muna doon. Yun. Lalo kapag may ganitong cost, di ba? Kayang-kaya natin magsama-sama. Kundi para ipakita na kahit may pagsubok tayong pinagdadaanan, meron pa rin tayong mga kasangga sa buhay na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ayan, maraming salamat Tito Pops at patuloy ka magpagaling. Hanggat sabot na aming makakaya ay nandito kami para tumulong at sumuporta sa iyo. Ready ka na? Tara, biyahe tayo! Yeah. Basta. Tay. Basta. Ilan kayo, sir? Dalawa lang kami. Oo. Ano po yung tent? Sige po. Thank you po. Thank you.
Welcome back to Connor Woods. So after namin mag-setup, dumiretso na kami sa registration area. Dito, kailangan mo magpalista at pwede mo nang kunin yung mga freebies mo. Meron tayong sponsor dito na Fua Fua Bread. Nakakuha din tayo ng safeguard saka sabong panlaba. Dito kinuha na rin natin yung number natin para sa raffle. Ayan, pag-register na tayo dun sa harapan. Again, nandito tayo sa Connor Woods for Khaled Campers PH Camp for a Cause para kay Tito Paps. Pag nag-register ka, meron kang makakuha na ayan, bread, merong samang sabon, Downy, ayan, detergent. Tapos mamaya may program, tapos may pa-raffle. Tandaan nyo, number 34, number 35 tayo, sana manalo tayo. Alam ko ang grand prize is PPF. Hindi ko pa alam kung meron pang ibang mga prizes, pero malalaman natin mamaya. Yan, so pahinga muna tayo. Medyo makulimlim dito sa Connor Woods, pero ramdam ko yung init kasi halos katatapos lang namin mag-setup. Ayan, so pakita ko sa inyo kung ano yung program mamaya pagpunta natin doon. Time check! It's 5:36. Hindi marunong magbasa ng oras. 5:36 na po. Hindi pa ako nagla-lunch, so ngayon pa lang ako kakain. So samahan nyo ako. Meron tayong Jollibee. So kanina nag-drive-thru kami sa Petron Marilao papunta dito sa Connor Woods. Again, we're here at Connor Woods. Umattend tayo ng Khaled Camper PH Camp for a Cause para kay Tito Paps. Shoutout kay Tito Paps. Get well soon. Alam kong malalagpasan mo yan. Jollibee muna tayo. Uy, serve pala ang Jollibee ng bawas na burger steak. Meron po akong kasamang daga kanina, binawasan yung burger steak ko kahit may spaghetti na siya. Ayun tayo. Pati yung kanin. Sayang, natuyo na yung gravy. Kanina pa kasi ito eh. Hot. So, pangalawang beses ko na dito sa Connor Woods. And kung hindi nyo pa napapanood yung first episode natin or first time ko na mag-camping dito sa Connor Woods, i-link ko sa taas para makita nyo. So itong episode na to is more on showing you the highlights ng Camp for a Cause ng Khaled Campers PH. Since nakagawa na tayo ng vlog or nakagawa na tayo ng episode for Connor Woods, and doon na yung walk around, lahat ng information about Connor Woods nilagay ko na doon, so panoorin nyo na lang. Ang dami kong gutom. Pero kasalukuyan nagluluto si Rachel ng ulam namin mamaya. Paano kakain ng dinner? Ngayon pala ako kakain ng tanghalian. So late dinner na naman tayo. Gaya nung nakaraan. Lagi na late yung merienda, late yung lunch, laging late yung dinner. Pero pag nagutom na lang mamaya, siguro saka tayo kumain. Chicken Joy. Chicken Joy na kalahati na ng mukha ko. Ba talaga yung lasa ng manok ng Jollibee, no? Walang kalasa. Diba hapon, bumili ako ng chicken ng 7-Eleven. Masarap naman. Pero, iba pa rin yung lasa ng Chicken Joy. Hindi ko alam kung ano nilalagay nila rito. Chase mo ng kanin. Tapos burger steak.
Time check. 6:45. Magpe-premiere na po yung video. Kung pinapanood mo tong vlog na to, I know napanood mo rin yung previous video, which is Tourist Camp. So that's Camp Breathe and Heal. It's an episode wherein pinapaliwanag natin ba tayo nagka-camping, ano yung idudulot ng camping sa atin. And yun, sana napanood mo. If hindi pa, i-link ko na lang dito sa taas yung video para mapanood mo. So hindi pa naman ganun kagrabe to. Hindi pa naman ganun kadami yung campers na dumating. I'm not sure if may mga darating pa mamaya, pero sabi ni Kuya Leo, meron pa daw mga hahabol mamayang gabi. Since yun nga, medyo, well, hindi naman umuulan ngayon. Kanina medyo umaambon and malakas yung hangin. Pero sana hindi na umulan ng malakas. Yung iba kasi siguro nagdalawang isip na pumunta since meron ng bagyo. Pero thank God hindi pa rin naman, or hindi naman malakas yung ulan dito. So hindi tayo masyado apektado. So nasolo natin tong part na to ng campsite, which is so Acacia yung name nitong part or face nitong campsite sa Conroe Woods. Nasolo natin yung part na to. So meron ditong puno ng acacia sa likod. Ayan, dito lang yan sa kung natatandaan nyo yung previous video natin, nandun tayo sa Upper Alateris, yung katapat. Kasi sa tapat nun, may ilog or may pond, tapos yung kabilang part. So, nasolo natin. And yun, medyo malayo tayo sa ibang campers. And, well, so far, so good naman. Yan, malamig na yung hangin ngayon compared nung last na nandito tayo na medyo mainit. Ngayon, okay yung hangin. At naghanda na ng hapunan si Rachel na dadalhin namin sa potluck mamaya. Ang sarap lang sa pakiramdam na makakasama natin at makikilala ang ibang campers na dumalo sa Camp for a Cause na to. Hindi naman kailangang mag-aarbo ang salo-salong ito. Ang importante, sabay-sabay tayong kakain kasama ang mga bagong kaibigang nakilala natin. At nagkaroon din tayo ng pagkakataon makipagkwentuhan sa kanila, makipag-bonding, tumawa, at pansamantalang kalimutan ng lahat ng problema. Dalawa doon. Kakahiya nung pumunta. Pumasok ba? Gusto niyo magsalo lang? Hindi. Doon kami pinapwesto. Akala ko kasi maraming darating, maraming pupunta doon. Okay. Doon na kayo pinapwesto. Oo, doon kami pinapwesto. Pero okay din kasi solo doon. Kaya nga, Tahimik. ngayon ko nga hindi nakita yung pwestuhan na yun. Ito ka. Yun. Para kasama na ako sa lahat ng ano mo. Okay, Ride mo. okay, Max. Food and travel. Kakabit ko muna doon. Yun. Okay lang yung video ko, bro. Habang kinakabit. Ikakabit mo ba? Oo. Video. Yun. Kita mo na rin sa personal sigaw. Yan, so kasama na tayo ni John Fox sa mga biyahe niya. So yung sticker natin nandito kay Guapa. Oo, talaga naman. Talaga naman. Para hindi ko natatanggalin. Ay, wow naman, tolo. Hindi ako mapayag na wala kami niyan, sir. Kaya natin ang araw linggo. Ay, check nyo muna yung stamp niya, baka di kompleto. Isa, dalawa, tatlo, apat, ilang, apat, kinakabahan, lima,
Anim! Grand prize pala natin ay santol, ha? At isa sa pinakamagandang aral na natutunan ko sa camping ay ang bayanihan. Kapag may nahihirapang magtayo ng tent, tsak may tutulong. Kapag may nabasang gamit, merong magpapahiram. Kapag may nilalamig, merong mag-aalok ng mainit na kape o pagkain. Walang may gustong maiwan. Ganon din sana sa totoong buhay. Hindi natin kailangang harapin ang unos ng mag-isa. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong handang makinig, umalalay o magsabing, kaya natin to. Ang daming nandito na hindi ko naman kilala. Tapos nandito sila. Parang, di ba, parang ano lang, nakaka-miss. So, maraming salamat sa inyo. Nakaka-miss lang talaga. Na ganito palang, kaya pala natin, sabi ko nga John Fox kanina, kaya pala natin pagtipon-tipunin yung mga tao. And napatunayan yung that, parang sinabi ni Sir Rael kanina na oo, tayong mga Pinoy kasi is, lalo kapag may ganitong cause, diba? Kayang-kaya natin magsama-sama. And for that, I thank all of you guys sa lahat na nandito. Like I said, marami akong hindi kakilala sa inyo, pero nandito pa rin kayo. Yun lang, yun ang masasabi ko. Love you! Thank you. Ayan, maraming salamat Tito Pops at patuloy ka magpagaling. Hanggat sabot ng aming mga kaya ay nandito kami para tumulong at sumuporta sa iyo. Time check. 6 minutes before 10 p.m. So, ayun, nagkaroon tayo ng magkakataon na mag-dinner kasama lahat ng participants nitong Camp for a Cause for Tito Paps. Ayun, ang sarap lang sa feeling na, kasi, to be honest, ito yung first time ko na, or first time namin na umattend ng ganitong klaseng event. Ang sarap lang sa feeling kasi, alam mo yung sabay-sabay kayo nag-dinner, naglatag kami ng, or nagdala kami ng kanya-kanyang mesa, kanya-kanyang upuan, kanya-kanyang pagkain. Tapos yun, pinagsalu-saluhan lahat ng pagkain na available doon. So, ang sarap lang. Siguro, mawiwili tayong umattend ng mga ganitong lasing gathering ng mga campers kasi masarap sa feeling. Baka sakaling pag napadalas ang attend natin ng ganitong klaseng gathering, mawala yung pagiging introvert ko. Kasi to be honest, introvert po talaga ako. Hindi lang halata sa camera kasi syempre kausap ko kayo sa camera. Hindi ko naman kayo kausap personally. Kanina actually, nung dumating kami dito, syempre yung mga organizers natin nandun na sa harap. Andun pa rin yung, paano ko ba siya sabihin? May hiya pa din, hiya factor kasi syempre sila, yun talagang matagal na sa pagka-camping. Though tayo, nagka-camping na rin naman tayo noon pero hindi yung ganito ka-regular. So, ayun, mawiwili tayong umattend ng mga gathering or event kagaya nito. Tapos ayun, share ko na rin, na-meet ko na si John Fox. So, ang sarap sa feeling na yung taong siguro sabihin na natin nag-influence sa'yo dahil sa pinapanood mo yung video niya ng camping nakilala mo in person. And I'll tell you, super bait, paka-approachable. Kasama niya si Jack, saka si Coffee. So, ang lambing nung dalawang aso, grabe. Ayun, nakita ko na rin si Guapa. And I'm proud to say na yung sticker po ni K-Max Food and Travel ay nakadikit na sa likod ni Guapa. So, kasama na tayo sa lahat ng travel adventures ni Guapa sa ni John Fox. Shout out to you, brother John Fox. Thank you. Tapos kanina, ang katabi namin sa table si Sir Kevin, yung owner ng Connor Woods. Ayun, nagkwentuhan tungkol sa buhay-buhay, sa negosyo. Tapos yun, dito kanina, magkakwentuhan din kami tungkol sa mga camping adventures. Napakabait na tao, napaka down to earth. Shout out to you, Sir Kevin. Ayun, shout out din, The Hieronymous and Ma'am Mars. Yan, salamat po sa stickers.
Morning! Boses ko nawawala. Good morning! Rainy morning pala, rainy morning. Dito pa rin tayo sa Connor Woods. Actually, maaga ako nagising, mga around 5:30, 6. Kasi lakas ang ulan kanina. Natanggal yung isa sa mga pegs nung canopy. So, kailangan ko ayusin. Naligo ako sa ulan kanina. Parang gusto ko nga ulit maligo sa ulan ngayon. Ayan, so breakfast muna tayo before tayo mag-break camp. Sana tumila na yung ulan para di tayo mahirapan magligpit. Pero wala naman tayong choice. Magliligpit pa rin talaga tayo. So marami-rami tayong nilinisin dahil medyo nagputik na dito. Ayan, so kagabi, hindi ko na sinama dito sa vlog yung session dun sa events area kasama sila DK. Lahat ng participants nandun actually sa gitna. May mga umiinom, kwentuhan. Siguro natapos kami mga bandang alas 3 na. Alas 3 na ako nakabalik dito sa tent kasi super lakas na ng ulan. So kasabay ko si Sir Kevin kasi halos magkatabi lang kami ng tent. Lakas ng ulan. Pero masayang experience kahit umuulan. Ayan. Morning coffee muna tayo. Pampainit ng sikmura. Tapos nagluto na si Rachel ng itlog na or tuna na may itlog. Tapos kainin natin yung fuwa bread na nakuha natin ng registration kahapon. So tinost lang niya with butter. Kape muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Pero lumiliwanag na banda doon. Hindi tayo makapagpalipad ng drone kasi maulan eh. So, yun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung full walk around and sabihin na natin review ng Connor Woods, nagawa naman na natin dun sa first time natin dito. So, ililink ko na lang yun dito para mapanood yun. Okay. You know, overloaded na naman na sandwich. Sa camping, hindi mo nilalabanan ng ulan. Ina-accept mo siya. Natututo kang mag-adjust, maghintay at magtiwala na lilipas din ito. Gaya rin sa buhay. Hindi lahat ng problema kailangang takasan. Minsan, kailangan lang nating itong harapin. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Sa panahon ngayon, madaling mawala sa pagod, stress at mga problema. Pero kapag lumabas ka sa kalikasan, maririnig mo ulit ang sarili mo. Ang tunog ng ulan sa tent, ang amoy ng basang lupa, at ang presensya ng mga taong handang tumulong ay nagpapaalala na kahit gaano kalakas ang bagyo, may kapayapaan pa rin naghihintay pagkatapos nito. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo to, hindi habang buhay ang ulan. Darating din ang araw na sisilip ulit ang araw, matutuyo ang lupa at makakapagpatuloy ka sa paglalakbay. At kapag dumating ang pagkakataong ikaw naman ang malakas, maging parte ka rin sana ng bayanihan. Dahil minsan, ang simpleng pagtulong mo ang magiging silong ng isang taong kasalukuyang binabayo ng unos. Sa huli, hindi lang tayo tinuturuan ng camping kung paano mabuhay sa kalikasan. Tinuturuan din tayo nitong maging matatag,
maging mapagpasalamat, at higit sa lahat, maging tao para sa kapwa. Dahil ang bawat unos ay may katapusan, at ang bawat pagsubok ay mas nagiging magaan kapag sama-sama nating hinaharap.